po tayo. Alright, so yan, no? Magandang gabi po para sa ating lahat. Nasa Pilipinas man tayo or nasa ibang bansa. Ako po ang inyong speaker tonight. My name is Winifred Asuncion Jr. No? Nakabase po tayo dito sa IMG Isabela. Okay, so pag-usapan po natin the secret to saving and building your future. And of course, para sa lahat, yan, welcome to IMG International Marketing Group na kung saan ang IMG po ay nag-o-offer about total financial solution. Alam ko marami po yung mga naghahanap when it comes to financial solution. At ito po, yung binibigyan na diin ng IMG para sa lahat ng ating mga kababayan. And para sa lahat po ng mga first-timer na nandito po ngayon, ayan, pwede nyo pong maklaim ang iyo pong free 20,000 personal accident insurance after po ng ating webinar. Of course, sa lahat po ng mga question, pwede nyo i-type and sasagutin po natin yan after po ng ating presentation. And bago po tayo mag-start, okay, let us put ourselves in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. All together, today, I ask you to bless me, so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Once again, para sa lahat, and of course, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga guests, welcome po sa IMG International Marketing Group na kung saan ito po yung ginagawa natin. Ito yung ating financial literacy campaign na ma-educate ang 30 million Filipino families by 2030. And right now, more than 16 million na po yung na-educate natin all around the world. And ito po yung binibigay natin na membership orientation para sa lahat. IMG World Innovation meets inspiration. Alam natin, napakaraming challenges sa ating buhay. Paano nga ba natin ito na ma-manage? At ano nga ba yung mga pwedeng challenges na pwede nating makaharap? Yan number one, ito yung tinatawag natin na uncertain labor market. Walang katiyakan, walang forever, eka nga, Lalong-lalo na pagdating sa ating trabaho at makikita natin ngayon na talagang very high-tech na. Pumunta ka sa bangko, kahit hindi ka na dumaan sa teller, pwede ka makapag-withdraw, makapag-deposit, pumunta ka sa McDonald's, sa Jollibee, ikaw na yung gagawa ng order mo, di ba? Pag pumunta ka sa ibang bansa, pagdating mo sa mga airport nila, instead na tao yung gumagawa ng pagbabacuum, makita mo yung mga robot, sila na po yung nagbabacuum. So sa madaling salita, ang ibig pong sabihin, how about kung tayo mismo yung napalitan ng mga machine na to, kung tayo mismo yung biglang nawalan ng trabaho, kahit sabihin mo professional tayo, matagal ka na sa company, kung biglang nag-close yan, ang question natin lagi is, naka-ready ka ba? Just like during the pandemic, marami yung mga biglang, yun yung word na biglang nawalan ng trabaho, marami yung mga umiyak, marami yung mga kinabahan, marami yung mga humingi ng ayuda, humingi ng tulong, di ba? So yan yung isang challenges na kailangan paghandaan natin, Hindi naman po forever na meron tayong magandang trabaho. Second is low savings and high debt. Ang ganda ng trabaho mo, ang laki ng kinikita mo, di ba? Pero ang challenge lagi, wala ka nang ang ipon, baon pa tayo sa utang. Napakalaki po ng impact nito. Lalong-lalo na pagdating po natin ng ating retirement, pagtanda natin. Kung hindi ka nag-ipon ngayon, sino mag-aalaga pagtanda mo? So, the best time, ito yung lagi nating ina-advise na the best time para makapag-start ka is now, kahit maliit na halaga lang yan. Ang pinakamahalaga, yung nakapagsimula ka at maging consistent ka para pagtanda natin,
hindi tayo kaawa-awa. Number three, na pwede nating maranasan, no, lalong-lalo na pag meron tayong pamilya, meron tayong mga anak, is yung the high cost of education, no? Dahil alam naman natin na tuloy-tuloy yung pagtaas, no, when it comes to tuition fee, lalo pag magpapa-college ka, marami akong mga naririnig minsan, ano, medyo chismoso din pala, no? No, pinag-uusapan paano kayo pag nag-college na yung anak, ano? Yan yung laging naririnig natin, paano kaya yung tuition fee niya, ano kaya yung gusto niyang kunin na kurso, kaya ba natin, no? So the best time, the best time para mapaghandaan natin yung educational fund ng ating mga anak is now. So, ito yung magandang pagkakataon. Kung bata pa yung anak mo, yan yung the best time para paghandaan mo na ngayon yung kanyang college fund. And last, increasing cost of living. Ito, lagi natin experience, nararanasan yung pagtaas ng bilihin, ano. Ngayon nga, pag nanonood tayo ng balita, madaming mga trending when it comes sa bilihin, di ba? When it comes sa pagbabudget, ngayong Christmas, di ba? So, lalong-lalo pag when it comes to emergencies, may nagkasakit at wala tayong ipon, di ba? Yung iba nga sinasabing, sir, parang coke lang yan kung hindi zero, ano? Kung hindi sakto, laging zero yung naiiwan. Okay? So, this is the best time. Again, this is the best time. No, na habang may trabaho ka, kailangan mag-ipon ka, magpalago ka ng iyong kinikita, no? Para pagdating ng panahon, magkaroon ng emergencies, hindi ka na mangangapa, hindi ka na mangungutang. And you know what, even in the US, no, marami rin yung mga nagre-retire na poor. Hey, how about, no, dito sa Pilipinas? Mas marami dahil wala pong nagtuturo when it comes to financial education dahil ang kulang po sa atin ay lack of financial education. Kaya napakaganda po ng mission na binibigay po ng IMG para sa lahat. Sino nga bang tutulong sa atin? Of course, walang ibang tutulong sa atin kundi sarili natin. Control your future. Hindi kailangan iasa yan sa government, sa trabaho, sa employer mo, di ba? The future is in your hands. Lalo na, pag may trabaho tayo, may trabaho ka, simple lang. You know how to make money. Marunong kang gumawa ng pera. May income ka. No? So, if marunong kang gumawa ng pera, literal, no? May kita ka, may income ka, then aralin mo paano mag-ipon, di ba? Paano mag-ipon. Kaya sa ating mga kapwa OFW, no, kasi isa din yan sa mga goal ko before, bakit ako nag-abroad, no? Dahil gusto kong makapag-ipon, no? Pero ayun, sa kabutihan pala, hindi pa rin po tayo nakapag-ipon kahit lumaki yung ating income. Bakit may kulang, di ba? Kulang yun yung discipline, okay? At kulang doon yung kaalaman when it comes sa tamang paraan ng pag-iipon. So dito, hindi lang tinuturo paano ka mag-ipon, kundi tinuturo din sa IMG paano mo palaguin yung iniipon mo, accumulate money. And pinaka-the best na pinaka-gusto ko dito sa apat, protect your money. Yung maproteksyonan mo yung bawat savings mo, yung bawat investment mo, kailangan may protection yan. Para anytime, okay, ano man ang mangyari, hindi yan agad-agad basta mauubos, hindi yan agad-agad basta mawawala. So anong kailangan? Be your own money manager. Understand how money works and make money work for you. So paano gagawin? Kailangan makapag-build tayo ng ating tinatawag na strong financial foundation. So paano ba to? Magsimula tayo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng healthcare. So makikita mo dyan sa libro, kung maliit man yan, yung nasa front page ng ating book, no, The Secret to Saving and Building Your Future, ang nasa pundasyon dapat healthcare. Okay, mapapansin nyo, napakamahal magkasakit, napakagastos magkasakit, kaya naman dapat napapaghandaan natin yan, no? Mahirap na sabihin mo, okay lang sir, kahit wala akong healthcare, meron naman akong savings. No, kulang yan. Okay? Kailangan na aralin natin yung pagbibuild ng ating solid financial foundation para sa ganon, pag nagkasakit tayo, hindi mo huhugutin o uubusin yung pera mo na nakatago o na nakatabi para lang pambayad sa hospital. Okay? Ang purpose ng healthcare, para pag nagkasakit ka, yung healthcare mo ang gagamitin mo pambayad sa hospital, hindi mo kailangan umutang, hindi mo kailangan ubusin yung savings mo, hindi mo kailangan i-withdraw yung investment mo. So yan po yung kahalagan. Kaya kung makikita mo, number one,
pinakapundasyon ng ating finances. Healthcare, no? Huwag mong hintayin na kung kailan ma-confine ka, doon mo lang sasabihin na sana kumuha ako ng healthcare ko noon, sana nag-invest ako ng healthcare ko noon. Maraming ganyan. Okay? Kung kailan nagkasakit, doon pa lang na-realize na, importante pala ang healthcare. Tandaan, ang healthcare, ito yung tinatawag natin, protection mo yan para sa sarili mo. Okay? Then, protectionan natin yung ating pamilya. Paano? Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng life insurance. Para saan bang life insurance? Protection mo yan sa family mo anytime na kunin ka man ni Lord. What if, no, what if maaga kang kinuha ni Lord, lalo na pag ikaw ang breadwinner. Okay? Kaya kailangan dapat meron tayong life insurance. Protection natin yan para sa ating pamilya. Then, manage ang utang. Kung meron kang utang, di ka nakakawala sa pagkakautang. Then, aralin mo yung IMG, makinig ka dito. Ang ganda ng mga tinuturo. Pag nasundan mo yan, okay, I'm sure makakawala ka sa utang. Okay? Dahil wala naman nagtuturo paano ba makalaya sa pagkakautang. Maraming Pilipino baon sa utang. Bakit? Lack of financial education. Diba? Then, kailangan natin mag-build ng emergency fund para hindi na tayo utang ng utang. Kung meron kang emergency fund at nagkaroon ng emergency, hindi mo na kailangan umutang. Bakit? Meron ka na madudukot, tama? Kaya nga yung kasabihan na kapag may sinuksok, merong madudukot, di ba? And dito natin masasabi na pwede ka na makapag-build ng solid na savings and investment mo kapag meron ka ng healthcare for hospitalization, pag meron ka ng insurance for family protection na manage ng utang, may sapat na emergency fund, then dyan mo masasabi solid ng iyong investment. Mahirap nang mag-iba yan dahil strong na ang iyong financial foundation. Yan po yung kagandahan. Ano? Isa sa mga the best na tinuturo po ng IMG yung makapag-build up tayo ng ating solid financial foundation. And a transformative era, the rise of empowered consumer. Ngayon mapapansin nyo, DIY. Ano ibig sabihin ng DIY? Do it yourself, di ba? Mag-book ka ng plane ticket mo. Pwede mo lang gawin ikaw lang kahit nasa bahay ka, di ba? Mag-shopping ka sa Lazada, di ba? Mag-shopping ka sa Shopee. You can do it yourself, di ba? Pag merong SNR, pag nagpa-member ka naman, of course, di ka naman makakapasok sa SNR pag hindi ka member. Then nakakapag-ipon ka ng points, no? Nakaka-discount ka, ganun din sa Save More. Same! Yan din po yung ginagawa ng IMG DIY. No? Tinutulungan tayong mag-DIY. Paano ba mag-ipon ng tama? Paano ba mag-invest ng tama? And you know what? Napakarami na pong natulungan ng IMG. And isa na po ako dyan, no? Dating empleyado, dating OFW, and now full-time financial educator simula 2018 nung full-time tayo, no? And all around the world, marami nang natutulungan ang IMG. Yan po yung kagandahan. Bakit? Okay, number one, no, maaaral natin when it comes to personal finances. Unlimited learning po dito. Then, pag once IMG member ka, meron na tayong access sa mga financial services. Meron tayong training, okay, maka-discount, maka-ipon, and kung kulang yung kinikita natin, then you can earn commission by sharing their know-how with customers in this fast-growing industry. Ang pinaka-the best sa IMG, wala ka, hindi ito yung benta-benta na magbebenta ka ng produkto. No, yung tutulungan mo, yung bawat kababayan natin, kung natulungan ka ng IMG, then share your knowledge, no? Pagdating sa IMG, and you can learn and earn in the financial industry. Yan po yung isang advantage, no, sa IMG. And you know what? Paano nga ba nagtratrabaho, no, ang ating pera? Ito yung kulang eh. Ito yung kulang sa maraming mga Pilipino. Bakit ko sinabing kulang? Dahil mostly ang nakasanayan ng mga Pilipino, yung magtrabaho ka para kumita ng pera. Tama, yung trabaho para kumita ka ng pera. Pag di ka nagtrabaho, wala kang kita. Kaya kailangan aralin natin, paano nga ba pagtrabahuin ang pera para kumita ng pera? Dahil, you know what? Hindi habang buhay kaya natin magtrabaho at hindi habang buhay kaya natin kumita. Tama? So ngayon pa lang, again, the best time para makapag-start na maaral natin at masimulan natin paano natin mapapagtrabaho ang ating perang kinikita. Sa IMG, meron tayong tinuturo na the X-curve concept, isang linyang pataas. Yan yung tinatawag natin na money line, yung green line. At isang linyang pababa, yan yung tinatawag natin na responsibility line. Okay, mapapansin mo, pag bata pa, pamilyado na,
Pag walang ipon, napakalaki ng responsibility. Tama, stress na stress, generally secure. So, anong kailangan gawin? Pataasin mo yung gain line, yung money line para makapag-build ka ng wealth. At mapapansin mo, habang ikaw ay nag-iipon, nag-i-invest, nagpapalago, mapapansin mo yung responsibility, bumababa yan. Hanggang pagtanda mo, bumaba na yan, nakapag-build ka na ng wealth, then generally, more secure na tayo dito. Diba? Pagbata ka, at maaga tayo kinuha ni Lord yung question na, what if I die too soon? Lalo na pag breadwinner ka, sinong mag-aalaga sa family mo? Or, binigyan ka ng mahabang buhay ni Lord. So, second if is, what if you live too long? Paano pag binigyan ka ng mahabang buhay ni Lord? Sino ang mag-aalaga sa'yo pagtanda mo? Yan yung kailangan natin bigyan ng solusyon. Okay? And paano nga ba compute yung ating insurance? Magkano nga ba ang kailangan kong insurance? Sir, 20,000 lang kinikita ko every month. Magkano nga ba ang kailangan ko ng insurance ngayon? Okay, simple lang. Gamitin natin yung the 10 rule, 10-20 rule. 10 rule, okay, ito yung protection natin para sa ating pamilya. Yung 20 rule, yan yung protection natin pagtanda natin. So, paano ko compute? Example, sir, 20,000 lang yung monthly income ko. Compute natin magkano annual income mo. Kung 20,000 ang monthly mo, eh magkano kinikita mo sa loob ng isang taon? 20 times 12, that is 240,000. So, ibig sabihin, kung ang monthly income mo is 20,000, multiply mo ng 12, that is 240,000. Ibig sabihin, yan yung annual income. So, alam mo na paano mag-compute ng annual income. Now, ngayon, alam mo na kung magkano ang annual income mo, 240,000, i-multiply mo yan ng 10. Okay, yan yung formula natin para malaman natin magkano nga ba yung kailangan mong insurance habang ikaw ay nagtatrabaho at kumikita ng 20,000. So, kung 240,000 times 10, kailangan mong insurance 2.4 million. Ganun lang kadali para mag-compute. Bakit? Okay. If you ask me why, no? Bakit kailangan ng 2.4 million insurance? Para anytime, ito yung sasagot dun sa first if, what if I die too soon? Meron akong 2.4 million na may iwan sa family. At yung 2.4 million, nilagay yan sa investment. And let's say, kumikita yan ng 10% per annum. Kaya magkano yung 10% per annum ng 2.4 million? That is 240,000. Multiply mo yan ng 12 months, that is 20,000. So, yan yung tinatawag natin na income replacement. Na kahit wala na ako, since meron akong naiwan na 2.4 million, nakapasok sa investment, kumikita ng 10%, ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin na nakakapagbigay ako ng monthly income sa family ko. Alright? E paano naman yung the 20 rule times 20? Yan yung kailangan natin pag tayo ay nag-retire. So, kailangan mo pala ng 4.8 million pag nag-retire ka kung 20,000 per month ang kinikita mo right now. Now, kung meron ka lang idea, so, kailangan na lang i-execute, gawin natin para maging totoo yan. Okay? So, ito yung tanong na, what do wealthy people know that normal people don't? Okay? Then, paano natin gagawin? Okay, meron din tayong tinatawag na the magic. Okay, gusto mo ng magic? Kaya ito, totoong magic. The magic of compounding interest. Okay, let's say for example, no? Ito yung tinatawag natin na the rule of 72. Kapag dinivide mo yung interest rate ng investment mo sa number 72, malalaman mo kailan dodoble. Example, let's say for example, yung iba dito, let's say, naglagay sila ng investment na 100,000 sa isang kooperatiba. Example lang, investor 1, okay? 100,000 nilagay niya sa kooperatiba. Sabi ng kooperatiba, sir, ma'am, kikita yung 100,000 mo per annum ng 4%. Okay? So, pwede mo lang gamitin ngayon yung number 72, divide mo yan ng 4%. So, ibig sabihin, every 18 years, dodoble yung 100,000 mo. Yan po yung ibig sabihin niyan. And let's say, sabihin natin, nag-start ka at the age of 29. 29 plus 18. At the age of 47 mo, 200,000 na yan. 200,000, dodoble yan after 18 years. Kaya pagdating mo ng 65, meron ka ng 400,000. Okay, not bad. At least meron, di ba? Kaysa wala. Eh, si investor number 2, nakakita ng 8%. Every 9 years, dumodoble yung kanyang investment. Kaya pagdating niya ng 65, meron siyang 1.6 million.
As investor 3, nakilala niya si IMG. Nakakita siya meron palang 12% and up. Every 6 years, dumodoble. Okay? Kaya pagdating niya ng 65, meron siyang 6.4 million. Pare-pares lang naman sila ng edad. Pare-pares lang naman sila ng ininvest na amount, 100,000. Ang pinagkaiba ay yung pinaglagyan ng investment vehicle. Investor number 1, naglagay sa 4%. Si investor number 2, naglagay sa 8%. Si investor number 3, naglagay sa 12%. Anong napansin nyo? Lamang ang may alam. What if ang pera mo nasa bangko lang? And let's say, binigyan ka ng bangko ng 1% per annum. Pwede mo lang gamitin 72 divided by 1%. Every 72 years, dodoble yung ating pera sa bangko. Okay? Kaya laging tandaan, lamang ang may alam. So dito makikita mo ang laki ng difference. Alright? Then, ito yung lagi natin, ito yung tanong ng iba na, so bakit ang mga mayaman, lalong yung mayaman, alam nila marunong sila. Okay? Then, do you know about the high cost of education? Ito yung binabanggit natin kanina. No? Yung maliit na anak mo ngayon, time will come magka-college yan. Kaya yung ina-advise natin no, na this is the best time para mapaghandaan mo yung pag-aaral ng iyong anak. No? Para time will come, hindi mo sasabihin sa anak mo na, anak, huwag ka munang mag-aral kasi wala ng pera si mama at si papa. Hindi yan kasalanan ng anak. Kasalanan na yan ng magulang. At bilang magulang, of course, ay obligatory no, na kailangan paaralin natin yung ating mga anak. Okay? So, take charge of your children's future. And do you know about life insurance? Ang daming klase ng insurance, no? Ano ba dapat yung kailangan kong kunin? Okay? So dapat alamin natin, ano ba yung magandang insurance? You know what? Pagdating po sa IMG, no? Kaya meron tayong mga seminar, meron tayong mga webinar na walang ibang pag-uusapan kundi insurance, no? Dati ayaw kong makinig when it comes sa training ng insurance. Parang ang dating pag insurance sa pag-uusapan, patay-patay lang yan. Hindi po, napakahalaga pala. At napakahalaga ng role ng insurance, lalo-lalo na pag wala kang pwedeng maipamana dahil ang insurance na ipapamana. Gusto mo magpamana ng 1 million pesos sa pamilya na maiiwan mo. Sa murang halaga, pwede yun. Okay? Yun yung kahalagahan. Yan yung the best sa insurance. Pwede nating ipamana. Okay? Yan yung pwede mong ipamana kung wala kang may papamana ng mga property. And the question right now, are you insurable or uninsurable? At pag kumuha ba tayo ng insurance, yung policy, tinatago lang ba yan sa cabinet? Ang advantage sa IMG, kumuha ka ng insurance ngayon, i-discuss yan, magkano benefits mo, kaya at hindi i-advise, wag mong itago yan sa cabinet na ikaw lang nakakaalam. Okay, kailangan alam natin yan. Okay, and of course, no, yan yung kahalagahan ng insurance para sa ating pamilya. So you can learn how to properly protect your family. And of course, no, ang galing ng IMG ka dahil simula't simula, tuturuan ka paano ka magsisimulang mag-ipon, mag-invest, magpalago, magkaroon ng asset. Then tuturuan ka paano mo din pro-protectionan lahat ng mga naipundar mo. Okay, protect your future para pagdating ng panahon, no? Pag tayo'y lumisan, yun, lumisan talaga, no? Pag tayo'y lumisan, hindi yan pag-aawayan ng ating mga anak kung ano man yung mga naiwan natin. Okay, sinong magmamana sa bahay, sinong magmamana sa bank accounts ng parents, di ba? Sinong magmamana sa business, sa lupa, di ba? Meron ba tayong will? Yan na naman yung isang advantage pag IMG member. Kaya napakahalaga po ng financial education. No? Para at least kahit papano, ay matuto tayo at yan naman yung kailangan talaga natin. Okay? So it's good to have your wishes documented so they can be carried out. Okay? And ito, napakahalaga. No? Ito yung number 1 dun sa solid financial foundation na na-discuss natin kanina at ito yung sumasagot dun sa what if I live too long, di ba? Natanong mo ba yan sa sarili mo, paano nga ba no, pag binigyan ako ni Lord ng mahabang buhay?
Sino ang mag-aalaga sa akin pagtanda ko? Maraming nagsasabi, ito lagi natin naririnig na, bahala na sir yung anak ko, bahala na yung mga anak ko, pinag-aral ko naman. Diba? So, hindi po hindi po retirement fund yung ating mga anak. Yeah? Okay, so tandaan pa natin yan. Do you know that pwede tayong magkaroon ng proper protection, no? Pagtanda natin. Ito yung pagkakaroon ng long-term care. Mamaya papakita natin gaano kahalaga yung pagkakaroon natin ng ating long-term care na yan po yung mag-aalaga sa atin pagtanda natin. And yung decision na yan, okay, you can make it today. Okay? You can prepare for your golden years. Yan po yung the best. Now, pag-usapan natin ito, bibilisan ko lang yung ating yung pagkakaiba ng dalawang klase ng healthcare. Meron tayong tinatawag na short term at meron tayong tinatawag na long term. Now, tingnan natin yung pagkakaiba. Although parehas maganda, no? At least aware tayo. Ngayon, napakarami po ng mga meron pong long term. At the same time, napakarami na po ngayon ang merong short term. Now, ano yung pagkakaiba ng dalawa? Number one, ang short term, hindi guaranteed kung mare-renew pa. Ang long term, guaranteed. Number two, pag short term, ang premium nito ay laging tumataas. Ang short term, nakafix yan. Kung magkano simulan mo sa short term, hanggang matapos mo, nakafix na yan. Number three, ang short term, walang insurance coverage yan. Kung meron man, maliit lang. Ang long term, merong 4 na insurance coverage. Meron na siyang term life, accidental death and dismemberment, waiver of installment due to death, waiver of installment due to permanent and total disability. Okay, yan isang malaking pagkakaiba. Number 5, no recurring premiums kapag hindi nagamit, tapos na. Sa long term, kapag hindi mo nagamit, may bonus ka. Okay? Number 6, sa short term, hanggang 60 lang pwede kang covered. So pagdating mo ng 61, hindi ka na makarenew, wala ka ng healthcare. Sa long term, kahit umabot ka ng 100 years old, no, as long as na hindi mo inuubos, of course, yung laman ng iyong long term, pwede mong magamit. Sa short term, pre-existing, mako-covered yan after 1 year. Sa long term naman, mako-covered yan after 7 years. No? Then number 8, ang short term, not flexible, not transferable. Ang long term, flexible, transferable, upgradable, and maybe related benefit design. Number 9, ang short term, 30 days lang, pwede siyang mag-reinstatement. Ang long term ay 2 years, pwede mong i-reinstatement. Okay, laki ng pagkakaiba, no? Number 10, sa short term, yearly ka magbabayad. Okay, kung 20 years, 20 years ka din magbabayad. Sa long term, 7 years lang, pero covered ka na sa loob ng 20 years. Yan yung malaking pagkakaiba ng ating short term, ganun din ng ating long term. Now, ito yung sumasagot doon sa tatlong if sa buhay natin. First if, tandaan natin, what if I die too soon? Ang solusyon, dapat meron tayong life insurance. What if nagkasakit tayo? Ang solusyon, dapat meron tayong healthcare. What if binigyan tayo ng mahabang buhay? Ang solusyon, dapat meron tayong investment money working for us. No? Ito yung 3 major financial needs na kailangan nating paghandaan. And you know what? No? Sinasagot na po ito ng ating Kaiser Ultimate Health Builder. Pag-usapan natin ito. Ito yung ating sample ng long-term care. So, ayan yung plan name, from K45,000 up to K1 million yan. Okay? So pag-usapan natin yung K100 plan. Example, lahat tayo dito K100 plan. Ang ating Kaiser, tatlo na agad ang sinasagot. May healthcare, insurance, investment. Now, sa ating K100 plan, meron na itong life insurance. No? Meron na itong life insurance, term insurance na nagkakahalaga ng 450,000. As long as, no? As long as naka 2 years na tayo ng ating pagbabayad and natural death. Okay? Pag natural death, as long as naka 2 years na tayo, merong claim na 450,000. Then may transfer pa yung policy doon sa primary beneficiary, fully paid na, at kapag nag-mature ang plan, makukuha pa yung maturity value nito. Eh what if aksidente yung pagkamatay? Meron tong accidental death coverage. Magkano? Times 2 ng ating life insurance. Kaya 900,000 pesos ang accidental death coverage ng ating K100 plan.
What if 1 month pa lang, 2 months, 1 year pa lang na nagbabayad si policy owner na aksidente namatay, may claim? Meron po, basta active yung kanyang policy. And 900,000 ang makukuhang claim ng kanyang beneficiary. At the same time, kahit 1 year pa lang na nagbabayad, supposed to be 7 years yan, di ba? Pero 1 year pa lang na aksidente namatay, makukuha pa rin yung maturity value nito na nagkakahalaga ng 1.1 million pesos. Yan po yung isang advantage ng ating Kaiser. Then, what if hospitalization naman? Meron ka na ditong annual benefit limit na 60,000 na pwedeng magamit for inpatient benefit. Kasama na dyan yung ating room and board na nagkakahalaga ng 1,000 pesos per day. At you know what? Kapag hindi tayo nagkasakit, sa madaling salita, hindi natin nagamit yung 60,000 na annual benefit limit natin during the 7 years na tayo po ay nagbabayad, ibabalik po ni Kaiser yung 85% na binayad natin. Bonus yan dahil hindi ka nagkasakit. Magkano ba yung 85% ng ating K100 plan? That is 350,000 pesos. Babalik sa atin yan, kasama yan na makukuha kapag nag-matured yung ating plan on the 20th year. Ganyan po kaganda yung ating Kaiser. At ang ating Kaiser, pinag-usapan din po natin ito every Friday, 9 p.m. Okay? Then, ito, tandaan natin itong 6 steps to financial literacy. No? Yung increase your cash flow, kailangan meron kang additional income pag kulang yan, manage ang utang, mag-create ng emergency fund, no? Magkaroon ng proper protection, mag-build ng long-term saving, and of course, yung aralin natin how to preserve ang ating estate. Okay? Then, sa IMG, eto na, sinasagot na lahat, no? Yung kailangan natin when it comes to healthcare, life insurance, non-life insurance, investment sa stock market, real estate, and other allied financial services. The best when it comes to IMG membership platform, yung magkaroon tayo ng savings, discounts, access, privileges, income, protection, unlimited education, magkaroon investment, pag-travel, magkaroon ng rewards, lifestyle support, and community. Yan po yung kagandahan when it comes sa pagiging IMG member. And of course, no, ito na yung solusyon, be part of the new industry to help Filipino families. And ito yung ating mga benefits, no, sa pagiging IMG member. Number 1, automatic saver and investor ka na. Dahil meron ka ng 1,000 pesos na initial investment na pwede na itong gamitin sa ating mutual funds. At the same time, hindi ka lang investor dahil meron ka pang 100,000 pesos personal accident insurance, walang babayaran monthly. Kasama yan sa benefits mo bilang isang IMG member. At kasama pa dito yung pagkakaroon ng 50,000 pesos na burial benefit. And pag OFW tayo, tulad ko nung nag-start ako, additional na 500,000 accidental death benefit. Ganon din sa burial benefit na 100,000. Kaya mas malaki, no, yung insurance benefit ng isang OFW plus meron pang accidental medical reimbursement benefit up to 100,000 pesos. Acts of terrorism up to 600,000. Ganon din sa unprovoked murder and assault, meron na tayong 600,000 na protection. And accidental disablement benefit, ito yung na-aksidente, nawalan ng daliri, nawalan ng kamay, no? Basta meron dyan, meron pong claim. And kasama na rin sa benefits ng isang OFW yung pagkakaroon ng repatriation service. Benefit number 11, pwede tayong maging certified na associate financial planner. Okay? Then number 12, unlimited yung check-up natin sa lahat ng mga Kaiser Medical Center. Ganun din po when it comes sa medical services at ganun din ang ating immediate family. Discounted po sa mga medical services natin. At bilang isang IMG member, ayan, okay? Pwede tayong makapag-avail ng free frames from IMG and Kaiser. Dalawang frames every year yan. Libre na po yung computer eye checkup. And pag meron po tayong problema when it comes to legality, yan, pwede po tayong kumausap ng lawyer. 2 sessions per year, 45 minutes po yan. Okay? Then meron na rin tayong karapatan para mamahagi ng free 20,000 accident insurance. And of course, yung pagkakaroon natin ng e-book, video book, at yung ating
access sa ating financial workshop, no? Ito yung tinuturo sa ating financial workshop from workshop 1 to workshop 5 po yan. Yan po ay libre na maaaral po natin kapag tayo po ay IMG member. Then, benefit number 26, pwede tayong maging life license. Benefit number 27, libre na yung financial check-up natin. At of course, no, dahil ang IMG is financial brokerage company, meron na tayong access sa ating Kaiser, ganoon din po sa ating life insurance, libre na or unlimited po yung pag-attend natin ng mga investment seminars, exclusive yan for IMG members. Ganoon din po sa pagdagdag natin ng ating investment, wala nang charge. Gusto rin natin direct trading, meron tayong MyTrade, pero hindi po natin na-advise to para sa mga beginner. Kapartner din po natin ng Palawan. Okay, and of course, benefit number 34, meron tayong memorial concert service sa pamamagitan po yan ng Everest, Marketplace, IMG Movies, kasama sa mga benefits natin yan. Number 37, yung maka-discount tayo sa mga non-life, ganun din po sa mga real estate, ganun din po sa pagpapagawa ng will and trust testament sa pamamagitan po yan ng APS, pag-avail ng brand new car, kung balak mong bumili ng brand new car, pwede mong gamitin yung benefit mo bilang isang IMG member para maka-discount sa pagbili ng brand new car. Okay? Then, gusto mo ng additional source of income, pwede mong gawin ng business, part-time man yan o full-time, and of course, makapag-travel around the world ng libre. Ito yung pinaka-favorite ko dito, makapag-travel, no? Napakasarap po mag-travel, no? And number 43, magkaroon tayo ng mga world-class recognition, world-class na SMD watch, pag ginawa yung business, may mga reward, maging millionaire ring earner, magkaroon ng Rolex watch, free car, free healthcare, yan, para hindi mo na magamit yung Kaiser mo, reserve mo na yon para sa iyong retirement, at ito na yung gagamitin mo ngayon since meron tayong libreng healthcare na binibigay po ng IMG once na tayo po ay nag-qualified. Then of course, no, pag nag-member ka sa IMG, automatic yan, meron kang code and password. So kahit nasaan ka, may access ka. Updated tayo daily. Meron tayong Neuracash, no? Every week yan, no? Pag masipag ka sa IMG, okay, ang blessings po tuloy-tuloy. Then benefit number 52, ito yung pagkakaroon natin ng 9 powerful features of Dominate. Ito yung Dominate tool natin. Libre na yung pag-create ng website, email marketing, send to many, affiliate links, naka-ready na yan, gagamitin mo na lang, live webinar, pre-recorded webinar, survey, events, stat report, mentoring, okay? Andyan si Jomar Hilario sa ating digital marketing platform. Andyan naman si Alan mo para sa ating content copywriter. Okay, pagdating sa email. And of course, additional benefit pa rin ng OFW yung pagkakaroon ng Visa card, pero ito hindi na masyadong uso kasi meron na tayong Neuracash. Then, yung pagkakaroon natin ng access sa ating mga event international. Okay? And congratulations sa lahat po ng mga first time na naka-attend ngayon. Pwede nyo pong i-claim ang inyo pong tawag ito yung 20,000 pesos na 1-year coverage po yan. Okay? So, kausapin mo lang yung nag-invite sa'yo para makapag-fill out ka, magkaroon ka ng policy. And again, ito kung mapapansin nyo, dumami, no? Dahil ngayon, meron na tayong sariling bangko. Yan yung Malayan Savings Bank na pwedeng makatulong sa atin. No? Lalong-lalo na pagdating sa pagbabayad natin ng utang, no? Which is pwede tayong matulungan ng MSB. Okay? So yan talaga, no? Yan yung pinaka-crucial, no, pagdating sa buhay natin. Marami yung mga hindi makalaya sa utang, kaya IMG ay nandito para tulungan tayo. Marami yung hindi nakakapag-ipon, ang IMG ay nandito para tulungan tayo na makapag-start. Okay? So, yan, nasa 16 million, no, yung ating mga natuturuan at natutulungan na sa IMG. And sa lahat po ng mga bagong naka-attend o mga first time na naka-attend, yan, pwede po kayo humingi ng checklist. Check nyo po dyan kung saan po yung interest natin. Alright? Para matulungan po namin kayo na makapag-start na din sa IMG tulad po namin. At ang ating office po ay matatagpuan dyan po sa Makati City. Again, thank you so much. Laging tatandaan,
You will never win if you never begin. Be a winner. Win-win ka sa IMG. Once again, maraming salamat. Ako po yung IMG kapamilya at kapuso. My name is Winifred Asuncion Jr. At lagi nagsasabing, walang mahirap sa taong may pangarap. Once again, maraming salamat. Kita-kita tayo every Sunday and Wednesday, 8 p.m. po yan. Thank you so much. God bless everyone. And of course, dako po tayo sa ating Q&A. Thank you and God bless po sa inyong lahat.